Hi mga langga, and hello din po sa lahat ng ating viewers, listeners, and subscribers, pati na rin sa ating mga haters. Panibagong kwento na naman po ang hatid ng ating munting channel. Pero bago po natin umpisa ng lahat, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para maging updated pa po kayo sa mga susunod pang mga video. Matagal nang pinasok ni Allison ang trabahong dancer sa isang club. Mahirap man pero iyon lamang ang paraan para tustusan ang mga pangangailangan niya sa pang-araw-araw. Pero paano na lang kung sa isang alok ay mababago nito ang lahat sa buhay niya? Maging bed warmer ng isang gabi. Sa una ay hindi niya ito tinanggap, pero sa huli ay pumayag siya dahil sa pangangailangan para sa gamot ng kanyang ina na nasa hospital ng mga pagkakataong iyon. Pero pagkatapos ng isang gabi, ay iniwan niya ang binata sa kama habang dala-dala niya ang tseke na naglalaman ng 1,000,000. May iisang bagay ang nag-udyok sa kanya para hindi tanggapin ito. Kaya napag-isipan niyang hindi na lamang ito kunin dahil hindi naman siya desperada para gawin iyon. Pero hindi na niya pinagsisisihan ang nangyari na. At tunghayan po natin ang ating panibagong kwento na pinamagatang The Bed Warmer of a Bad Mafia, The Leon and Allison Love Story. Allison's point of view. Napatulala na lamang ako sa aking sarili mula sa refleksyon sa salamin habang suot ang isang pulang two-piece na hapit at humuhubog sa aking katawan. Anemoy, isang tela na tumatakip sa pribado kong katawan ang bagay na ito. Allison, ikaw na! Sigaw ni Franz, dahilan para mapatango ako at tumayo mula sa pagkakaupo. Muli kong tinitigan ang aking sarili at hindi na nagdalawang isip pa at inilagay na ang pulang lipstick sa aking labi. Ngunit hindi ganon kakapal. Masakit man pero ito ang katotohanan ng buhay na meron ako. Ito lang ang tanging paraan para tugunan ang mga bagay na pangangailangan ko. Sinuot ko na ang aking maskara para takpan ang aking mukha. Maraming mga tao ang nagtatangka na tignan ang aking mukha, ngunit lahat sila ay aking tinatanggihan, kaya ang nagiging resulta ay nadidismaya ang mga ito. Dumiretso na ako sa likuran ng entablado, dala ang isang upuan. Hanggang ngayon ay kaba pa rin ang nararamdaman ko sa tuwing ginagawa ang bagay na ito. Nang bumukas ang kurtina, ay nasilaw ako sa liwanag na nagmumula sa itaas hanggang sa unti-unting nagliwanag na ang lahat. Nagsimula na ang musika, kasabay ng dahan-dahan kong pagbaba sa hagdan. Bit-bit ang upuan. Tanging mga pagnanasa ang nakikita ko sa bawat mata nila, ngunit tanging sayaw lamang ang maipaglilingkod ko para sa kanila. Sumayaw ako sa upuan kahit pa isipin nila na isa lamang akong babaeng bayaran ay hindi ko na pinupuna iyon. Nadapo ang tingin ko sa isang lalaki na prenteng nakaupo habang ang abo nitong mata ay nagnanasang nakatingin sa akin at kita ko kung paano gumalaw ang labi nito. Ngayon lamang ako nakaramdam ng ganito na para bang napapatulala ako sa ginagawa niya, kaya napaiwas na lamang ako ng tingin. Nang matapos na akong sumayaw ay pumunta naman ako sa pole para sumayaw dito, kasabay ng paghagis ng mga libo-libong pera ng mga tao rito. Kapag magaling ka rito ay mas malaki ang kikitain mo. Hindi na uso sa panahon ngayon ang hiya, lalo na kapag gipit ka. Mahirap man pero iyon ang katotohanan na kinamulatan ko. Waitress talaga ang trabaho ko, ngunit hindi pa yun sapat para sa bagay na pangangailangan ko, kaya ito ang ginagawa kong sideline para kumita. Ngayon ko lamang napansin na dumami ang mga manonood ngayon, hindi tulad nitong mga nakaraang araw. Natapos ang pagsayaw ko na baka sa mukha ng mga ito ang satisfaction. Habang naglalakad papasok ay rinig ko pa rin ang sipol ng mga ito. Napansin kong pinupulot na ni Franz ang pera, kaya bumalik na ako sa loob ng dressing room. May tagaktak ng pawis ang dumadaloy sa aking mukha, dala ng suot kong maskara. Napatingin ako sa pinto nang makita si Franz na papasok. Grabe,
Mukhang mas dumami pang manonood mo, Ali. Sabay bilang nito sa pera kaya nagpalit na ako ng damit. Mabuti naman dahil kailangan ko ng pera ngayon. Sagot ko sa kanya habang tinatanggal ang kaunting makeup sa mukha. Bakit hindi mo nalang tanggapin ang mga alok sa table? Sabi ko nga hindi, Anya. Alam ni Franz kung bakit hindi ko tinatanggap ang alok niyang bagay na iyan dahil alam ko kung ano ang sunod na mangyayari. Okay na ako sa ginagawa kong pagsayaw kahit pa hinuhubaran na ako nila sa kanilang isipan, ngunit hindi ako papayag na may hawakan na mangyayari. Biglang bumukas ang pintuan, dahilan para mabilis kong ibinalik sa aking mukha ang maskara. Ang ayaw ko sa lahat ay may nakakaalam kung ano nga ba ang totoo kong itsura, lalo na't iniingatan ko ang katotohanan na ito. Mr. Franz, we need to talk to you. Saad ng isang lalaki na suot ng isang formal attire na mababaka sa itsura na isang tauhan ng mayaman na tao. Napatingin sa akin si Franz, kaya tumango na lamang ako para sabihin ayos lang ako na maiwan dito. Babalik din ako, sambit nito hanggang sa umalis na siya. Mahigit ilang minuto lang ay bumalik na si Franz, ngunit baka sa mukha niya ang pag-aalinlangan kaya tinanong ko na ito. Franz, ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo, Ali, pero may nag-alok sa akin para sa iyo ng 1,000,000. Napahawak ako sa lamesa nang maramdaman ko ang panghihina ng aking tuhod. Ano? Gulat na sambit ko. Sinabi kong hindi ako ang magde-decide kaya kausapin ka na lang. Napailing naman ako sa sinabi niya. Franz, alam mo naman na pumunta ako dito para magtrabaho. Kahit sayaw ng hubad ay ginawa ko, pero hindi para makipagtalik at bayaran ako. Sinuot ko na ang mga damit ko at tinanggal ang maskara. Pero, Allison, kapag kailangan mo ay sabihan mo lang ako. Napatingin ako sa kanya at kinuha na ang pera. Hindi na ako sumagot pa at naglakad na pauwi at nag-commute. Paniguradong magtataka na naman si Mama kung bakit anong oras na ako nakauwi kaya sana lang ay tulog na siya. Pabili nga po, halagang 30 pesos na pandesal at 3 kape. Sabay abot ko ng bayad, bumili na ako ng pandesal para sa almusal namin at mahigit 3:00 na pala ng madaling araw. Pagkarating ko sa bahay ay naabutan kong nakapatay ang ilaw kaya nakahinga ako ng maluwag dahil mukhang tulog pa sila Mama. Ilang taon na rin simula nang hindi ako nakapagtapos ng high school dahil sa kahirapan. Noong una ay ayaw pumayag ni Mama dahil mahalaga raw na makatapos ako ng pag-aaral, pero hindi na niya napigilan pa ang desisyon kong hindi na magtapos. Napahiga na ako sa higaan katabi si Abigail, ang bunso kong kapatid. Kinaumagahan ay napansin kong wala na si Abigail sa higaan kaya naisipan ko nang tumayo at ligpitin ang pinaghigaan dahil paniguradong kumakain na iyon ng umagahan para makapaglaro sa labas, lalo na't Sabado ngayon. Mamaya lang ay papasok na ako sa isang restaurant bilang isang waitress kasama ang isang matalikong kaibigan na si Nadia. Mukhang masarap ang kain ng kapatid ko Sabay lakad ko papunta sa mesa. Ate, salamat talaga dahil bumili ka ng paborito kong pandesal. Masayang sambit nito. Napatango ako at umupo na rin habang si Mama ay nagluluto. Saan ka galing kagabi, Allison? Tanong ni Mama dahilan para bumilis ang tibok ng puso ko. Medyo madaming customer lang sa restaurant kaya ako nang nagsara. Mukhang nakumbinsi naman si Mama sa sinabi ko kaya nakahinga ako ng maluwag. Nagsimula na kaming kumain at naalalang may iaabot akong pera kay Mama. Kinuha ko sa bulsa ko ang 5,000 at inabot kay Mama. Teka anak, hindi mo naman kailangan ako bigyan. Hindi na niya natuloy pang sasabihin nang sapilitan kong ilagay iyon sa kamay niya. Nanay, tanggapin niyo na. Sige kayo, magagalit ako. Pagpupumilit ko habang nakanguso. Nagliwanag ang mata ko nang mapabuntong hininga siya dahil alam ko na ang kahulugan niyon. Tinanggap na lamang ni Mama ang pera na inabot ko. Ganyan talaga si Mama. Ayaw niya na tinatanggap ang perang ibinibigay ko sa kanya. Ito na lang ang tanging paraan para makatulong ako sa bahay na ito. Lalo na at may sakit siya na dapat ay naiinom nito ang gamot sa tamang oras. Napangiti naman siya at hinawakan ang kamay ko. Salamat dito, Allison.
Ngiting Anya na kinatango ko. Nanay, mauna na po ako. Pagpapaalam ko dahil may trabaho pa akong papasukan. Umakyat na ako sa itaas para maligo at magpalit ng damit. Mag-iingat ka sa pagpasok mo. Saad niya at napatango na lamang ako at nagsimula ng maglakad para makahabol pa sa biyahe. Minsan kasi sa tuwing tinatanghali ako ng gising ay nahihirapan akong makasakay ng bus dahil sa traffic, kaya ginagawa ko ang lahat para maagang magising. Alam ni Mama ay nagtatrabaho ako sa restaurant, pero kung minsan ay nasa bar ako para mag-racket. Ilang minuto rin nang makarating na ako sa restaurant at naabutan ko si Nadia na nakatayo habang nakataas ang kilay. Sa wakas, dumating ka na rin. Kanina pa ako nandito. Irap na sabi niya at natawa ako. Sorry, paghingi ko ng paumanhin. Siya si Nadia Santos, ang matalik kong kaibigan at kasama ko sa trabaho dito sa restaurant. Ang totoo niyan ay siya ang nagsabi sa akin na hiring dito sa restaurant noon, kaya hindi na ako nag-atubiling magpasa ng requirements at sa awa ng Diyos ay natanggap ako. Sige na, buksan mo ng restaurant. Mabuti na lang, Sabado ngayon. Sambit nito kasabay ng pagkindat. Pagkapasok ay nagsimula na kaming mag-ayos at sakto rin naman ang pagdating ni Chef Fred at iba pang crew. Nang matapos na kaming mag-ayos ng mga gamit, ay pumasok na kami sa loob ni Nadia para magpalit ng kasuotan. Alam mo ba, ang gwapo ng anak ni Manager Melissa? Kinikilig na sabi ni Nadia dahilan para matawa ako. Ikaw, puro ka nalang gwapo. Kahit yung si Spade na crush mo ay gwapo sa paningin mo. Nakita ko ang pagpula ng pisngi niya. Totoo naman na gwapo si Spade at hindi ko may tatanggi iyon. Aba, si Nadia pa ba? Laging bukang bibig niyan si Spade tuwing nag-uusap kami. Ali, ang bully mo talaga. Nakangusong sabi nito. Ali ang palayaw ko at iyon ang gustong itawag sa akin ni Nadia dahil sayang daw sa laway kung babanggitin niya pa ang Allison. Napailing na lamang ako at nagsimula na kami sa trabaho dahil ngayon medyo marami ang mga dumarating lalo na ang mga reporters para sa anak ni Manager Melissa. Ngayon ko lamang makikita ang anak ni Ma'am Melissa kaya na-curious din ako sa itsura nito. Uunahan ko na kayo. Hindi porket gwapo ay crush ko na, okay? Dahil mas gusto ko ang taong humble at higit sa lahat, gentleman. Nang dumating na si Ma'am Melissa, ay kaagad kaming napatayo ng diretsyo ni Nadia. Kamusta ang lahat? Ngiting tanong niya. Napatulala ako kay Ma'am Melissa dahil sa tuwing nakikita ko ang mukha niya ay hindi ko maiwasan mainggit. Mayaman na, maganda pa, san ka pa? Grabe talaga ang ganda ni Ma'am Melissa. Ayos lang po, ma'am. Sagot ni Nadia kasabay ng pagbunggo sa balikat ko kaya nabalik ako sa wisyo. Mabuti naman. Kaya mataas ang tiwala ko sa inyong dalawa. Siya nga pala, pupunta ang anak ko dito kaya sana i-assist niyo siya. Anya sabay lapit sa aming dalawa at bumulong. At medyo masungit kaya kaunting pasensya. Natawa kami ni Nadia ng pilit. I have to go. Kayo nang bahala dito at pasabi kay Chef Fred na siya na ang bahalang mag-assist sa kitchen. Nagpaalam na ito kaya bumalik na kami sa mga gawain at si Nadia na ang nagsabi kay Chef Fred nang sinabi ni Ma'am Melissa. Napatingin ako sa pinto nang may customer ang pumasok. Good afternoon po, sir. Sabay ko pero parang wala itong nakita at nilagpasan lamang ako. Ang bastos naman yun. Napaayos na ako ng tayo kasabay ng pagtabi ni Nadia sa akin. Siya ang anak ni Ma'am Melissa. Ang gwapo, di ba? Bulong niya na kinatango ko. Gwapo nga, masungit naman. Bulong ko at mabuti na lang hindi niya narinig. Lumapit na si Nadia dito at inassist. Ako naman ang bahala sa ibang mga customer dahil paniguradong hindi ko lang magugustuhan ang ugali niya. Pero umalis din naman ito pagkatapos niyang kumain at maraming mga media ang napaharang sa kanya para interviewin ito pero deadma lang sa kanya. Buong araw na pagtrabaho namin ni Nadia ay napansin ko na lang na gabi na pala sa labas. Nagpaalam na ako kay Nadia para umuwi dahil siya naman ang magsasara nitong restaurant. Mag-iingat ka. Napatango ako sa sinabi nito. Ikaw din, bye-bye. Paalam ko sa kanya at nagsimulang maglakad pa uwi. 6:00 na pala ng gabi, paniguradong pagdating ko roon ay di ako late. Pagkarating ko sa Lebian Bar ay dumaan ako sa likod nito dahil doon ang pagpasok ng mga dancer sa club. May mga nakakasalubong din ako na dancer sa club at halos ang mga ito
ay may kasamang lalaki na mapapansin mong table nila. Naabutan ko si Franz na ina-assist ang ibang mga dancer na unang magpe-perform kaya nakaupo lamang ako at naghihintay na matapos siya. Nang matapos na siyang mag-assist ay dali-dali itong lumapit sa akin na nakangiti ang labi. Alison, nandito ka na pala. Magpe-perform ka ba ngayong gabi? Tanong niya na kinatango ko. Mabuti kung ganun, lalo na't dumagdag na naman ang mga manonood ngayon. Sabay kindat nito. Papasok na sana ako sa loob ng dressing room pero biglang tumunog ang cellphone ko mula sa bulsa. Sandali lang Franz ha, pagpapaalam ko. Sure. Lumabas muna ako saglit at sinagot ang tawag. Nabasa ko ang pangalan ni Mama na tumatawag sa akin kaya mabilis ko yung sinagot. Nanay, napatawag ka? Ate, si Nanay, inatake na naman ng sakit niya. Nanlambot ang mga tuhod ko at tumulo ang luha nang marinig ang mga sinabi ni Abigail. Rinig ko sa boses niyang paghikbi. Papunta na ako, hintayin mo si ate. Pinatay ko agad ang tawag at tumawag ng taxi. Hihingi na lamang ako ng tawad kay Franz dahil sa pag-alis ko na hindi niya alam pero kailangan kong puntahan si Mama ngayon. Tumulo na ang luha ko kasabay ng pagpunas ko dito. Bakit kasi ang kulit ni Mama? Sinabing huwag nang magtrabaho dahil makakasama sa kanya pero hindi nakikinig. Pagkarating ko sa hospital ay nagtanong kaagad ako kung saan ang room ni Mama. Nagbadali akong umakyat sa itaas at naabutan ko si Abigail na nakaupo. Ate, lumapit agad ako at niyakap siya. Si Mama, inatake na naman. Umiiyak na sumbong nito sa akin kaya hinaplos ko ang likod niya para patahanin. Magiging maayos din si Mama. Napatango siya sa sinabi ko. Inayos ko ang magulo niyang buhok at sinama papunta sa loob ng kwarto ni Mama na mahimbing na natutulog sa kama. Ate, pwede ba akong tumabi kay Mama matulog? Tanong ni Abigail at napangiti ako ng pilit kisabay ng pagtango. Oo naman, basta nandito lang si ate magbabantay. Napatango siya at tumabi kay Mama na wala pa ring malay. Ayon sa doktor ay dahil sa pagod niya kaya siya nawala ng malay kaya kailangan pagtuunan ng pansin ang kalusugan. Tinawagan ko na lamang si Franz at kaagad din naman niyang sinagot. Alison, nasan ka na? Ang daming tao dito kanina pa, tinahanap ka. Napabuga na lamang ako ng hangin. Sorry Franz, sinugod sa hospital si Mama kaya hindi na ako nakapagpaalam pa sa'yo. Oh my gosh, mabuti naman at umalis ka para puntahan siya. Ayos naman ako dito at ako nang bahalang kumausap sa kanila. Kamusta si tita? Kailangan niyang magpahinga habang tinitingnan muna ng doktor ang sakit niya. Ganun ba? Sagot nito. Salamat, pero bukas pupunta ako dyan para kumita. Sige, basta kapag may kailangan ka tawagan mo ko, maliwanag? Salamat Franz. Pinatay ko ng tawag at hinarap si Abigail at Mama na tulog habang magkatabi. Samantala, pumasok sa loob ang isang doktor at tinanong ako. Ikaw ang anak ng pasyente? Tanong niya na kinatango ko. Kailangan niya ng operahan sa lalong madaling panahon. Nakakunot ang noo ko dahil sa sinabi nito. Anong problema, Dok? Mayroong acute appendicitis ang mama mo. Tinatawag na pamamaga ng appendix kaya nagkakaroon ng pananakit ng kanang bahagi ang tiyan nito. Maaari ring makaranas ang pasyente ng pagduduwal o pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, pagkakaroon ng lagnat at iba pa. Nanlamig ang kamay ko sa aking nalaman at tinignan si Mama. Seryoso na sakit ang acute appendicitis kaya kailangan siyang operahan habang hindi pa ito sumasakit. Magkano po ang aabutin, Dok? Anumang oras ay parang maiiyak ako dahil sa nalaman ko. 50,000. Para akong na mental block sa sinabi ng doktor. Ganun kalaki ang halaga na kailangan para maoperahan si Mama sa madaling panahon. Saan ako kukuha ng ganoong halagang pera? Kahit pagsamasamahin ko pa ang naipon ko at sasahurin ko sa trabaho, ay kukulangin ako.